Hello people! For today, gumawa tayo ng Ilocos Empanada Inspired. Inspired lang ito, okay? Hindi to authentic. Gumamit tayo dyan ng skinless chicken longganisa ng Sarap Food. Itong Sarap Food product ay gawa ng Good Livelihood Group and Trading. At ang Good Livelihood Group of Trading naman ang distributor ng Mamacita's product all over the kingdom. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa longganisang to dahil kuhang-kuha talaga ang lasang Pinoy longganisa. Meron din silang smoked beef longganisa nito. At parehong pasok sa lasang Pinoy. Bukod sa pasok sa panlasa nating mga Pilipino, it's vacuum fresh. Kaya nasisiguro nating malinis at safe. Ito yung pinaka-meaty natin na ilagay natin sa filling ng ating Ilocos Empanada. So, dinurog ko siya. Nilagyan ko kanina ng tubig kung nakita nyo para masiguro nating maluto. And tutustahin lang natin yan ng konti. Hindi na to Ilocos Empanada magiging Riyada empanada na to kasi yung longganisa na ginamit natin it's from Riyadh. Then dito naman tayo sa dough ng ating empanada. So 2 cup ng hot water, 3 tablespoon ng oil. Then naglagay tayo dyan ng pangpalasa, depende na yan sa inyo kung ano yung ilalagay nyo na sa tingin nyo ay lalong magpapasarap. Naglagay ako ng asin, naglagay tayo ng black pepper at naglagay ako ng half na broth cubes, chicken cubes. Wala akong annatto powder or annatto seeds, wala akong orange color, kaya kinambine ko yung red and yellow. And kailangan natin ng rice flour, hindi glutinous flour ha, rice flour. Sa 2 cup ng tubig, 2 cup din ng rice flour ang gagamitin natin. May natira pa yung mga 1/3 cup ng rice flour, kaya inubos ko na din para wala nang maitabi. And nagdagdag na lang ako ng hot water. Habang inahalo ko yan, hininaan ko yung apoy para hindi masunog. Dahil sa nag-add tayo ng rice flour kanina, nag-add ako ng paunti-unting tubig. Sa mga oras na to, yung apoy nakapatay na. I-mix na lang natin yan until wala ng mga dried na rice flour. Medyo nadamihan ko ng yellow, kaya nag-add ako ng red para magiging orange talaga medyo siya. Mahirap haluin kasi nga mainit, so hindi mo siya makamay. And naglagay pa tayo ng red color, kaya kailangan haluin talaga ng mabuti. Hinango ko na at nilagay ko dito sa counter para madali nating imasa or i-mix. Pero nakakangalay kasi nga hindi natin yan makamay. Mainit pa kasi, pero pwede naman talagang palamigin. Pwede naman talagang palamigin muna. Pinalikan ko din maya-maya nung lumamig-lamig na siya kasi nga excited akong maluto to dahil first time natin. O diba, nag-orange na yung color niya at hanggang ganito na yung texture dapat. Gumamit tayo dyan ng plastic cellophane para hindi madikit and madali lang natin siyang i-flip up pamaya or i-fold. Akala ko talaga yung feeling nito kung gagamit tayo ng munggo ay kakailanganin natin yung taugi, pero hindi pala. Yung buo pala na munggo, papakuluan yun. Parang hindi ko alam kung half or lutong-luto talaga siya. Pero ganun pala yun. Wala akong nakitang ganitong dogi na naka-sprout na talaga siya at ilagay. So nakita nyo kanina kung paano ko siya nilagay. Ganun lang din. Tingnan nyo. Wala akong papaya, kaya yung togi yung nilagay natin. Pero masarap yan. Dahil diba hindi ko naluto yung togi, kaya sakto lang talaga yung luto niyan. Mayroon pa rin crunchy yung ating togi. So, naglagay tayo ng itlog doon at yung ating longganisa. Alam ko, meron na magsasabi dyan, ay, hindi yan Ilocos Empanada. Of course, sino bang nagsabing Ilocos Empanada to? It's just inspired. Kasi nga, wala tayong papaya, wala tayong Ilocos longganisa. Pero okay na yun, at least, yung cravings natin nasa-satisfied. Natikman ko kahit papaano. O, diba, sa Pilipinas, hindi ko to natikman. Pero dito na sa abroad, natikman ko na. Sarili na natin gawa. Meron namang mabilhan dito na papaya na green. Kaso lang kuluntoy. Tapos hindi lahat ng market ay meron. Minsan-minsan lang. Kaya 4 days in the making pa talaga. Nagpatubo ako ng togi. And alam niyo ba, yung longganisa na to, kinip ko talaga sa freezer to. September pa to dumating sa akin. And hindi ko yung isang pack, tinabi ko talaga para dito. Kasi alam ko talaga, sa lahat ng longganisa na natikman ko dito, ito lang talaga yung Pinoy na Pinoy ang lasa. Kaya talagang tinabi ko para dito. Meron pa akong mga 2 pa yun. So, nakagawa tayo ng, ilan ba? 5 ganyan kasi yung driver binigyan din namin ng isa. Plus, meron tayong Ilocos Empanada. Saan ko talagang kumain ng ganito? Hindi naman to Ilocos Empanada. Ano na to? Riyadh Empanada. Kasi dito lang galing yung longganisa natin. And dito siya ginawa. Kaya nagiging Riyadh Empanada.
But this is Ilocos inspired. Oh, pinuso siya. Suka na ginawa ni Belle nung nakaraan na nag-chicken skin tayo. Sana maanghang to, no? Lagyan ko konti. Lunchy, mga Paano kainin to? With suka? Ang sarap. Paano? Kailangan subulan ulit ako. Dapat ganito. Ang sarap. Salamat, Raisa. Oh, happy na kayo. Pinagagawa ni Belle sa buhay niya. Ang With OA. suka. May ano to, may garlic, may onion. Nilagyan ko ng sili na powder. Unang kagat, wrapper ang masarap. Sa dami ng ganito na lumabas sa wall ko, kaya nag-crave talaga ako niya. Mainit. Gusto ko yung makita na yung itlog. Natin mo siyang gawin sa gitna. Hatiin pala dapat. Gusto mo yung itlog makita eh. Natin mo siyang sa gitna. Paisip yan. Uy, ang sarap ng natin, chorizo. Thank you sa From the food sponsor sarap. ng chorizo namin. Kailan pa hisinid yan? October ata nung September. Buhay pa siya. Sinave ko talaga to para dito. Tapos talaga nagpaano ko ng toge. Para dito. Talaga namang masarap palang ganito, no? Nung last na kumain ako niyan, pag may special kasi may hindi. Pag parang special is nasa 70. Pag regular parang, hindi. Pag special parang sa 50 at or 60. Ba't may ganun? Nakalimutan ko nung kanina nilagay sa loob eh. Tapos pag parang regular lang, nasa 30 or 40. Pero ngayon, malamang wala nang ganun. Kaya siya tinatawag na Ilocos Empanada. Because from the Ilocos Longganisa. I think ganun. Tapos parang, Ilocos talaga yung nagmula nito. Okay. Gagawin ka sa itlog. Wait lang. Si Belle, inuna niya yung rice. Ako talaga. Inuna ko to kasi first time kong kumain ito. ganda sana pag dun kami sumupunta yung authentic ba? Kaya nga. Sarap yun. Ay, so perfect. Actually, yung royal bibingka nila. Sarap din. Meron din silang ginawa nito na lumpia wrapper ang Ginamit. ginamit. Ang tawag doon lumpianada. Pero from Ilocos pa din. Tapos, meron silang mga side dish na lumpiang toge. Tapos, ang sarap ng ating suka. From Sinamakan to Sinamakan. Kahit po kayo naman sa lagi kayo pinakain. Shoutout sa anin na nandiyan. Ang dami man kasi yung sili mo.
Natutuwa ako, nanonood ako ng tutorial nito ba kasi ang daming kumakain ang nag-try or gumagawa na ibang lahi. Like, from other country. Nag-try sila ng Filipino empanada, sabi. Nagmumukbang sila. Ilang buwan na namin itong cravings. Ilang buwan ko na itong naatim na lutuin. Yummy. If you're in shout out, kain tayo. Kain tayo sa mga nandiyan. Sarap talaga niyan, sabi ni Shine. Yeah. Taga saan ka, Shine? Parang kailangan natin lutuin tong dalawa. Parang nabitin ako. Ba? Sakto pa ba itong suka natin? Ang kaba pa ako. It's so good. Kain, kain. Yung kanin, hindi ko pa pinapansin. Galit mo na kayo. Bakit kanin muna sa'yo? Gusto ko yung toge. Yung doon sa ano, sa Indonesian store, yung tataba ng ano ng toge nila. Alam ko may kamag-anak kami sa Las Piñas, pero hindi ko alam kung saan siya.